Go. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon, ang pangyayari ngayon sa Palestine, mga Palestinians at mga Israelis ay hindi ito katakataka. Mayroong kasabihan na history repeats itself. Kung naniwala kayo, repeats itself. Baka kung titingnan mo ang pangyayari, this proportion itong pag-away nito. Hindi proportion ba? But hindi balancing na pag-away. Ang kontra ng mga Hamas, we did not deny, I'm not denying na ang Hamas ang nag-atake o matay sa mga Israelites. Okay? Hundreds. Okay? Hundreds. Pero tandaan natin, bakit ito ang mga Hamas, ay nagpakamatay. Actually, to enter Israel and to attack Israel ay para ka rin nagpakamatay. Dahil ang kontra mo higante, ang Hamas, wala silang tangki de gera. Wala silang mga eroplano, sophisticated eroplano. Wala silang guided missiles, yung mga sophisticated na armas. Sa kanila lang yung missile lang ganun. Ang iba pa ganyan, kung ano, pumunta lang sa disyerto. Okay? Pero ang kontra nila ngayon ay mga Israelites, the most advanced weaponry sa mundo, ang Israel. At bomba-domba, ang sila mismo, ang mga CNN, itong BBC, sila mismo nagbalita na there are more than 100 na as of, I think, kanina mga alas 10 na panood ko, mayroon ng more than 1,000 strikes na ginawa nila na pulverize nila ang mga towers and buildings. 1,000. Okay. Pupunta pa ngayon ng Amerika, padala ng yung pangbigmaan, itong aircraft carrier. For what? Ang kalaban mo ay parang mga batang maliliit. Nagdala lang ng tirador. Pupunta ka, dala ka ng machine gun, dala ka ng mga airplano. To look at the war, tingnan mo ang mga Hamas. Dahil lang sa kanilang galit, puot, dahil matagal na silang aapi. Decades na silang pinag-aapi. I think 75 years na silang pinag-aapi sa mga Israelites. Kinakamkam ang lupa araw-araw. Pinipreso literally ang kanilang mga anak, mga bata, pinapatay pag panahon ng Ramadan, inaapakan ang the most holy place of the Muslim, ang Masjid al-Aqsa, pinapasok nila mga sapatos, kung ano pa lang ginagawa niyo, sinasaktan literally ang mga tao sa loob ng Masjid. Ramadan pa nagdadasal ang mga tao. Okay? Now ngayon, nandito pa yung Amerikano. Baka pupunta pang Australia, baka pupunta pang Britain, baka pupunta pa ang buong pwersa ng Europe to fight Hamas. Hindi ba kayo nahihiya? Kayo, you intellectual people in the West, you are not ashamed? You don't have shame on you? Fighting with these small bandits, be granting these bandits, what are their armaments? And then you will bring your aircraft carrier. Britain, America, maybe the allies of the United States of America will go there and fight the Hamas. It's not the Hamas. When you are bringing your aircraft carrier, you are not only pointing to the Hamas. Kung gusto kayo ng ground battle, bakit hindi papuntahin doon? Bakit mag-aeroplano? Ang pangdigma. At hindi ako talaga na-surprise dito. Even the civilians will be wiped out. Ang civilians, mga bata, wipe out, no problem. This is halal for the Israelites based on their book, sa kanilang Biblia. Basihan natin. Dahil ang Muslim, paano kami kumikilos? According to the Quran. Kung mayroon man mga tao, mga tinatawag ng terorista, they are acting na hindi sang-ayon sa Quran, hindi kami doon, hindi kami kakampi doon. We condemn
any Muslim will kill a civilian, non-combatants, this is abhorrent in the law of the Quran. Abhorrent ito. Nagkakasala sila, nagkakamali sila, pero tingnan natin ang root nito. Bakit sila ganon? Magpakamatay ba ang tao kung walang kadahilanan? Kung ikaw kakamkamin yung lupa mo, sunugin, buldusin yung bahay mo, ang anak mo ay papatayin, pati yung asawa mo papatayin, anong gagawin mo? Kayo ngayon, you are listening, you Americans, you Westerners. If a person will come to you in your own house, and then he will kill your family, bulldoze your house, and kick out from your residence, what you will do? What you will do? And they are proud to say we are bringing an aircraft carrier to fight with Hamas. I believe this is not Hamas only. The plan, this is not Hamas only. No. Okay, their target is not for Hamas only. I believe that. Okay? Tingnan natin sa Biblia, the Bible, tingnan natin the Bible. I am not surprised because the Bible itself, I will read to you. Okay? The Bible, the war in the Bible. Where you can find this in the Bible. In Numbers 31, verse 17 to 17. Numbers 31, verse 17. Now, kill all the boys, meaning children, and kill every woman who has slept with a man, but save for yourselves every girl who has never slept with a man. This is better. This command by God to the Israelites to kill the children and to kill the boys and women, but spare the virgin, better than what the Israel doing today. Why? Because they not spare the virgin. Kung lagyan nilang missiles, even the virgin being killed. But the Bible, sikapin ninyo ang mga virgin na hindi mapatay. Okay? Another, 1 Samuel 15, verse 3. Now go attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle, sheep, camels, and donkeys. Pati hayop Maganda na ang ginawa ngayon ng Israel Hindi naman na sila mga donkey. Mga tao lang ang pinapatay nila. Pero ang donkey wala. Mas grabe dito. Mas grabe dito sa Bible. Kung wipe out, gusto pong i-wipe out Canaanites. The Canaanites, God ordered the Israelites also to wipe out the Canaanites. Dahil gusto nilang tirahan because God promised them, therefore, they have to kill them all. The Holy Land for the Jew, including the Palestinian land, this is Holy Land for Israel. And then their heart and mind, they wanted to wipe out the Muslims. This is in their heart. Otherwise, kung hindi talaga to wipe out the Muslim inhabitants of Palestine, the entire Palestine and Gaza, they follow the international, the United Nations order. The order of peace in the Middle East. Bakit? Ilang beses nakabasa ako, ilang beses na ang mga Palestinian ordered the United Nations soldiers, mga armas nila na mag-hold doon sa Palestine and Gaza to mediate between the Palestinians and Israelites, the United Nations Armed Forces. Pero ayaw ng Israel. Ngayon, walang kuryente, walang tubig, walang medisina. Ang buong mundo, tahimik lamang. Para bang makita nila dito, namatay ang hundreds. Palagay natin na hundreds dito ang namatay, 700 or 1,000 Israelites namatay. Focus doon. Ang CNN, ang BBC, they're focusing. Their camera focusing. But in the other side, maybe there are thousands also.
Maybe 1,000 there, maybe 3,000 dito, 4,000 dito, 5,000 died, but their eyes only, their camera focused on the Israelite side. Long before daily happening before, prior to this incident, daily, mayroon ng pinapatay, literally, tinatalian, babae, lalaki, sinisira, binubuldos ang bahay, ang masjid, dyan ang Masjid Al-Aqsa ay inaapakan, panahon ng Ramadan ay sinasaktan, tinataboy, wala. Walang CNN, walang BBC, walang nag-condemn, no one condemned the atrocities of the Israelites, but when the crime committed by the Palestinian and the Hamas, oh, this is terrorism. This is terrorism. When the non-Arabs, non-Muslim commit a crime, they are criminals. Okay? But when the Arabs and the Muslim commit crime, they will say, this is terrorism. Ako nga, nagsasalita ko ngayon. Maraming magsabi sa akin, I am terrorist. Ang salita ko daw ay terrorism. Sinasabihan nila na ako ng mangmang, buang, ano pang mga pambatol sa akin? Terorista. Okay lang. Okay lang. Dahil yun ang paningin nila, tayo mga Muslim. Tayo mga Muslim. Terorista tayo sa paningin. Kung magsasalita tayo ng totoo mula sa Biblia nila, sabihin nila nagpakialam tayo. Sabihin nila naninira tayo. Binabastos natin sila. Nandoon sa Biblia ninyo. Yung papatayin ng mga tao, hayop, papatayin. Kayong pangyayari ngayon. This is from the Bible, rooted from the Bible. Because the belief of the Israelites, they are the chosen people. They have the rights to do whatever they like against the subhuman being. That's why the Christian also, ganun din Christian, it's okay. But there are some Jewish people, alhamdulillah, some Jewish people in Europe, ay nagsimpati sila sa mga Palestinians. They blame the Israelites of what is happening today, the escalation of war in the Middle East. They blame the Israelites. And Israelites supported by billions of dollars by United States of America. When the Muslim committed such crime, we are terrorists. Even I'm talking now, some people thinking I am terrorist. I am promoting terrorism. While I'm talking now, maybe someone is thinking I am promoting terrorism. Mga kapatid, I'm telling only what is happening. We need peace. Ayaw namin ang gulo. That's why gusto namin sa simula pa, sana ang mundo nagpakialam na for how many 75 years under sa occupation. Wala silang, ang ospital, panggamot ay under sa kamay ng mga Israelites. Kuryente under sa kamay ng Israelites. Tubig under sa kamay ng Israelites. And you have the face to say, this is itong bansa nito. They have free will. They have freedom. They are imposing democracy. What is democracy? So mga kapatid, that's why ang ginawa ng Israel is disproportionate. Disproportion itong ginagawa. Imagine, bombahan ninyong ilang tulinada na sigurong pulbura ang ginagamit ninyo. Hindi naman ito, padala pa ng mga aeroplano. Anong gusto ninyo? Tutunawon na. Gawin na ninyong pulbos ang mga Palestinians. So saan na yung tinatawag niyong human rights? Alhamdulillah, ito ang aking masabi mga kapatid na tayo mga Muslim. This is time to talk. Okay, to talk. Whatever atrocities done by the Israelites, because it is inspired in the Bible, the Christian Bible. It is inspired. Basa sa 1 Samuel chapter 15, verse 3 down, the whole chapter of chapter 15, 1 Samuel. And also in Numbers 31, the whole chapter. You read. And the whole chapter of Deuteronomy 7, chapter 7. Wipe out. Lahat wipe out. Mga bata o wipe out.
matanda, bata, hayop, wipe out. Ito ang ugali ng mga Israelites. At ito ay nagustuhan din ng mga Kristiyano. At actually, ito ay utos ni Kristo. Utos din ito ni Kristo. Pag galit ang Muslim, hindi si Kristo yun. Hindi nag-utos si Kristo. Di ba sabi ninyo, na si Kristo, wala pa ang mundo, nandoon na si Kristo? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Di ba nandoon na? I am the first, I am the last. Di ba? Di nandoon si Kristo. Utos ito ni Kristo. Di ba ba? Mag-deny naman din kayo, mga Trinitarian naman, hindi si Kristo. Sinabi ninyo, na paglikha pa lang sa tao, nandoon na si Kristo. Yung likhain natin, ang tao ayon sa ating wangis, si Kristo, di ba, nandoon? Di ba? I am the Alpha and the Omega. Ako ang simulan, ako ang katapusan. Wala pa si Abraham, ay nandoon ako. Di ba yan ang mga verses yung ginagamit? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and etc. Di ba? Your support about Jesus Christ, Godhood, divinity of Jesus Christ, from the Old Testament. Ngayon sabihin ko sa inyo, ang nag-utos nito ay si Kristo. Si Kristo itong utoson na i-wipe out ang Canaanites, ubusin ang mga tao, mga Canaanites, ubusin ang Amalekites, ubusin ang dami ubusin. Ito ba ang salita ng Diyos ninyo? Ito ba si Kristo? Sabihin namin hindi si Kristo. Tiktan ko na yung dalunggan doon, imong ilong, maingon ka na idili si Kristo. Comment. Ay, meron nag-send ng star stud. Adrian D. Send 100 star. Allahu Akbar. May nagtanong din. Jazakallahu khair, Adrian. May nagtanong din, Fiona. Galing kay Fiona. Magandang tanghali po. Ano ba ang kaibahan ng Quran at Biblia? Paki-explain po para maliwanagan ako. Ako po ay isang Kristiyano. Salamat. Maganda po, kapatid. Maganda pong tanong niyo. Ang pagkakaiba po sa Biblia at Quran, ang Biblia maraming beses na revise. Ni-revise. And we Muslim, we don't believe the Word of God can be revised. The Quran, since from the revelation until now, never been revised. Okay? Ang Quran ay only salita, Word of Allah. Whereas sa Bible, mayroong Word of the writers, Word of the prophets, Word of the historian, Word of the translators inside the Bible. Ang unang salita ng Allah, nirevealed ang Quran is in Arabic, in a form of Arabic. And until now, the Quran is in a form of Arabic. It will be translated, the other side is in Arabic, and the other side, Tagalog, maybe English, but the original revelation and the writing in Arabic still remaining in the other side. Whereas the Bible, sabi nila ay Hebrew, ang sabi nila na Greek, okay? Wala na po, nandito na lang Cebuano, nabasa mo, yung English, mayroong Tagalog, may Ilonggo, may Waray. Paano mo nalaman, yan tama yung translation na yan? At dagdag pa dyan, ang Biblia ay saksak ng kabastusan. Samson and Delilah, nagyuyugyugan si Samson and Delilah. Oy, tahimik! Samson ang Delilah. Ano pa? Si Samson ang Delilah. Si Samson ang Delilah. Sino pa? Si Lot. Si Unan. Si Absalom. Niyari yung mga asawa ng tatay niya, si Absalom. Sino pa? Si Amnon. Rape and sexual intercourse. So many inside the Bible. At mga injustices. Hindi ba yan injustices? Yung mga bata patayin, pati hayop papatayin. This is in the Bible only. You cannot find that in the Quran. And the lives of the prophets in the Bible ay talagang sira. Si Lot naglasing-lasing. Sila ni Isaiah naglalakad na hubot-hubad. Si David nagnakaw ng asawa. Si Lot ay ginamit niya ang kanyang dalawang anak, pinabuntisan niya. Ano pa? So yun po ang aking masabi mga kapatid, na ang pagkakaiba malaki po. Ang Quran lahat ng mga Muslim sumisigaw na dapat ang Quran gawing batas. Pero never single Christian
will say na ang Biblia dapat gamiting batas sa mundo. Wala po. Wala po. Walang ganong taong ano. Ano pa ang tanong dito? Hamza, may tanong ka pa dyan? Wala na. So wala ng tanong, wala ng comment. So yun po ako masabi mga kapatid, na itong pangyayari sa Middle East ay hindi ito katakataka dahil nagmula sa Biblia, patay lahat, pati hayop. Ito ay utos ni Jesucristo. At yung Diyos na tinatawag niyong Ama na Diyos. Amang na Diyos at yung anak na Diyos, kasama pa dito ang Espiritu na Diyos. Sila nag-corporate itong tatlo. Sila ang utak nito sa patayan dito sa Biblia at patayan dyan ngayon sa Israel at Palestine. Ang Trinity yan, ang nag-utos. Dahil di ba ang utak nandito sa Biblia Sino ba ang Diyos sa Biblia? Ama, Anak, Espiritu Santo sa Biblia. Yun din ang nag-utos sa Israel ngayon, who inspired the Israelites to bombard yung mga ilang tulinada ng pulbura para matunaw yung mga tinitirahan nila. Ayan ay gawa po ng ito inspired from the Bible. So, maraming salamat sa inyong panonood, mga kapatid. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.